Huwag kang masyadong umasta na parang reyna dito, Clara. Ang totoo, pabigat ka lang sa aming lahat at isang sumpa sa pamilyang ito. Ang boses na yon ni Doña Aurora ay parang isang matalim na labaha na humiwa sa gitna ng masayang musika sa loob ng ballroom. Ngunit sa kabila ng sakit ng mga salitang binitawan ng kaniyang biyenan, nanatiling nakatayo si Clara sa isang madilim na sulok ng bulwagan. Ang kaniyang dalawang kamay ay maingat na nakahawak sa kaniyang tiyan na 7 buwan nang namimintog. Sa kaniyang kanang kamay, mahigpit niyang hinahawakan ng isang maliit at simpleng kahon na nakabalot sa asul na papel. Ito ang regalo niya para sa anibersaryo ng kanilang kasal ni Mateo. Isang relong matagal niyang pinag-ipunan at pinaghirapan. Tiniis niya ang hindi pagkain ng masusustansyang pagkain at ang paglalakad ng malayo, makatipid lang, para lamang mabigyan ng asawa ng isang bagay na magpapatunay ng kaniyang pagmamahal. Tumingin si Clara sa gitna ng entablado kung saan nakatayo si Mateo, ang kaniyang asawa, na mukhang napakakisig sa kaniyang tuxedo. Ngunit ang kaniyang puso ay tila pinipiga nang makitang hindi siya ang tinitingnan nito. Ang mga mata ni Mateo ay nakatuon kay Sofia, ang kanyang sekretarya na suot ang isang pulang damit na labis na humahalina sa paningin. Higit na masakit para kay Clara nang makita ang kumikinang na kwintas sa leeg ni Sofia. Ang kwintas na pagmamay-ari ng kanyang yumaong ina na sinabi ni Mateo na dinala raw sa paggawaan dahil naputol ang lock nito. "Mommy, please not now. Maraming tao." Tamad na sagot ni Mateo sa kanyang ina, ngunit ni hindi man lang nito tinapunan ng tingin ang asawang si Clara na kanina pa nakatayo sa gilid, pagod at namamanas na ang mga paa. Lumapit si Doña Aurora kay Clara na may dalang baso ng mamahaling red wine. Ang kanyang mga mata ay puno ng pait at pangungutya. "Look at you, Clara. Ang dungis mo tignan sa puting damit na yan. You look like a maid who accidentally wandered into a royal ball. You're ruining the Salvatierra image." "Pasensya na po, Mama. Medyo nahihilo lang po kasi ako dahil sa bigat ng bata." Mahinahon at pabulong na sagot ni Clara. Sinusubukang lunukin ang kanyang dignidad para sa kapayapaan ng pamilya. "Huwag mo akong matawag-tawag na Mama. Wala kang karapatan." Ang boses ni Doña Aurora ay tumaas. Sapat na upang lumingon ng ilang mahahalagang panauhin. Sa isang iglap na tila ba dahan-dahang nangyayari sa paningin ni Clara, ang kamay ng Donya ay kumitig. Ang baso ng alak ay tumagilid. Hindi ito isang aksidente. Malinaw sa mga mata ng matanda ang intensyon nito. Ang malapot at pulang likido ay bumuhos mula sa baso, tila isang madugong talon na dumaloy sa dibdib ni Clara pababa sa kanyang malaking tiyan, hanggang sa mabahira ng kaniyang puting damit ng malalaking batik na kulay dugo. Ang lamig ng alak ay humalik sa kaniyang balat na sinundan ng malakas na pagtawa ng mga tao sa paligid. Ang baso ay nahulog sa sahig at nagkapira-piraso. Ang tunog ng pagbasag nito ay tila nanggagaling sa loob mismo ng dibdib ni Clara. Walang lumapit, walang tumulong. Kahit si Mateo ay nanatiling nakatayo malapit kay Sofia, ang mukha nito ay bakas ang pagkahiya, hindi para sa asawa, kundi dahil sa kahihiyang idinudulot daw ni Clara sa kanya. Kinuha ni Mateo ang isang puting panyo at dahan-dahang pinunasan ang mantsa ng tubig sa sapatos ni Sofia, habang ang kaniyang sariling asawa ay nakatayo sa gitna ng karamihan, basa, mabaho sa alak, at durog ang pagkatao. Nanigas ang buong katawan ni Clara. Ang kanyang lalamunan ay tila tinumbahan ng isang malaking bato, kaya hindi siya makahinga. Naramdaman niya ang kaniyang mga daliri na nanginginig, at ang kahon ng regalo na kaniyang hawak ay dahan-dahang niniting sa kaniyang pagkakahawak hanggang sa malukot ang papel nito. Nararamdaman niya ang init ng kaniyang sariling luha na pilit niyang pinipigilan sa kaniyang mga mata, ngunit mas matindi ang init ng galit at sakit na nagmumula sa kaniyang sinapupunan. Ang kaniyang sanggol ay gumalaw ng malakas, isang sipa na tila ba nagtatanong kung bakit ang kaniyang ina ay hinahayaang yurakan ng ganito. Ang puting tela ng kaniyang damit
na simbolo sana ng kanyang pagsisikap na maging isang mabuting asawa, ay naging isang madilim na mapa ng kaniyang mga kabiguan. Ang bawat patak ng alak na pumapatak mula sa laylayan ng kaniyang damit patungo sa makintab na sahig ay tila mga segundo ng kaniyang buhay na nasayang sa pagmamahal sa mga maling tao. Tumingin si Clara sa kaniyang biyenan, pagkatapos ay kay Mateo. Ang kaniyang paningin ay lumabo dahil sa luhang hindi na mapigilan. Ang dati-rati ay mundong puno ng pasensya at pag-unawa ay biglang naging isang malamig at madilim na hukay. Hanggang kailan mo ba kayang ubusin ang iyong sarili para sa mga taong ang tanging hangad ay makita kang wasak? Ito na ba ang kapalit ng bawat sakripisyo, ng bawat pagtitiis, at ng bawat pag-asang darating ang araw na tatanggapin ka rin nila? Dahan-dahang tumalikod si Clara. Hindi siya tumakbo. Bawat hakbang niya palayo ay mabigat. Dala ang kahihiyan at ang mantsa ng alak na tila naging bahagi na ng kaniyang balat. Ngunit sa bawat hakbang na yon, isang malamig na desisyon ang nagsisimulang mabuo sa kaniyang isipan. Isang desisyong mas matindi pa sa lamig ng alak na nakababad sa kaniyang katawan. Ang malamig na hangin ng gabi ay humahalik sa basang balat ni Clara habang siya ay naglalakad sa madilim na pasilyo patungo sa kaniyang silid. Ang bawat patak ng alak na tuyo na sa kaniyang damit ay tila naging malagkit na kadena na pumipigil sa kaniyang bawat galaw. Hindi siya nagtungo sa pangunahing silid nila ni Mateo. Alam niyang wala siya doon. Sa halip, pumasok siya sa isang maliit at lumang kwarto sa dulo ng mansyon. Ang silid na ibinigay sa kanya ni Doña Aurora dahil masyadong malaki raw ang master bedroom para sa isang babaeng walang dala kundi utang. Dahan-dahang naupo si Clara sa gilid ng kama. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin habang hinahawakan ang lukot na papel ng regalo para kay Mateo. Sa katahimikan ng silid, tanging ang tunog ng kanyang sariling paghinga ang maririnig, mabigat at punong-puno ng pait. Tila bumabalik ang kanyang gunita sa huling sandali kasama ang kanyang ama, si Don Francisco. Naaalala pa niya ang init ng kamay ng matanda habang nakahiga ito sa kama ng ospital bago ito nalagutan ng hininga. Clara anak, mahina nitong bulong noon. Huwag mong hahayaang makita nila ang lahat ng alas mo. Sa mundong ito, ang kabaitan ay madalas na napagkakamalang kahinaan. Itago mo ang iyong lakas hanggang sa dumating ang oras na wala na silang magagawa, kundi ang lumuhod. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Clara. Itinago niya ang lahat. Itinago niya ang katotohanang bago bumagsak ang negosyo ng kanyang ama, ay mayroon itong inihanda para sa kanya. Isang lihim na pundasyon na ngayon ay lumago na sa ilalim ng pangalang Apex Investment Group. Siya ang may-ari. Siya ang reyna ng isang imperyong kayang bumili sa buong angkan ng mga Salvatierra sa loob lamang ng isang kisap mata. Ngunit pinili niyang manahimik dahil naniwala siyang sapat na ang pag-ibig ni Mateo upang protektahan siya. Anong laking pagkakamali? Pabulong niyang sabi sa hangin. Binuksan ni Clara ang kanyang lumang cabinet at mula sa ilalim ng mga damit ay kinuha ang isang maliit na itim na folder. Sa loob nito ay isang dokumento, isang resibo ng transaksyon na nagpapakita ng paglilipat ng bilyong piso patungo sa Apex. Ito ang perang ginagamit upang dahan-dahang bilhin ang mga utang ng Salvatierra Corporation nang hindi nila nalalaman. Biglang bumukas ng malakas ang pinto ng silid. Ang marahas na pagtama ng kahoy sa pader ay naging sanhi ng pagkagulat ni Clara, dahilan upang malaglag ang folder sa sahig. Nakatayo sa pintuan si Doña Aurora. Suot pa rin ang kanyang marangyang alahas na tila nagniningning sa gitna ng galit. Hanggang kailan mo balak magmukmok dito, Clara? Ang lagkit-lagkit ng sahig dahil sa'yo. Doon ka sa labas, kumuha ka ng trapo at linisin mo ang binalasubas mong alak sa ballroom. You are a disgrace! Ngayon na po ba, Mama? Hindi pa po ba pwedeng bukas ng umaga? Mahinang tanong ni Clara
habang pilit na tinatago ang folder gamit ang kaniyang paa. Ngayon na, at wag mo akong sasagutin. Wala kang silbi kundi ang magpakalat ng dumi dito sa pamamahay ko. Lumapit ang matanda. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin sa basang damit ni Clara. Look at you. Para kang basahang nilubog sa kanal. Bakit ba kita pinayagang pumasok sa pamilyang ito? Sa kaniyang paghakbang pasulong, natapakan ni Doña Aurora ang folder na nahulog. Yumuko ang matanda at mabilis na kinuha ang dokumento bago pa ito makuha ni Clara. Ano ito? Isang dokumento? Kunot noong tanong ni Doña Aurora. Dahan-dahan niyang binuksan ang folder at binasa ang nakasulat sa loob. Ang kaniyang mga mata ay lumaki sa gulat habang nakikita ang mga numerong nakasulat doon. 1 bilyong piso. 1 bilyong pisong transaksyon sa ilalim ng Apex Investment Group. At ang pangalang nakalagay bilang benepisyaryo ay Clara. 1 bilyon? Saan galing ang perang ito, Clara? Ang tinig ni Doña Aurora ay nanginginig sa galit at pagkalito. Nagnanakaw ka ba sa kumpanya ni Mateo? Ninanakawan mo ba ang mga salbatsiyera para mapunan ang kahirapan ng pamilya mo? Hindi po ganyan yan, Mama. Akin po ang dokumentong yan. Sagot ni Clara. Sinusubukang bawiin ang papel. Ngunit mabilis na iniwas ng matanda ang folder. Ang kaniyang muka ay namula sa puot. Isang nakakatakot na ekspresyon na tila handang pumatay. Akin ang dokumentong ito. Magnanakaw ka. Mateo, pumarito ka. Tingnan mo kung anong klaseng ahas ang pinatira mo sa bahay na ito. Ang sigaw ni Doña Aurora ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Tila isang babala ng paparating na bagyo na wawasak sa lahat ng natitira pang pasensya sa puso ni Clara. Walang kwentang babae. Magnanakaw ka pala, Clara. Akala ko ay mahirap ka lang, pero ahas ka rin pala. Ang boses ni Mateo ay umalingaw-ngaw sa 4 na sulok ng maliit na silid. Tila isang kulog na nagpayanig sa buong pagkatao ni Clara. Pumasok si Mateo na amoy alak, gusot ang tuksedo, at ang kanyang mga mata ay puno ng pandidiri. Sa kanyang tabi, si Doña Aurora ay nakatayo ng tuwid. Hawak-hawak ang dokumento ng Apex Investment na tila ba ito ay isang ebidensya ng isang karumaldumal na krimen. Sa mga sandaling iyon, hawak pa rin ni Clara ang nayupi at basang kahon ng regalo para sa kanilang anibersaryo. Ang kaniyang mga daliri ay namumuti na sa higpit ng pagkakahawak dito. Napakasakit isipin na habang iniisip niya ang kaligayahan ng asawa, ang asawa naman niya ay handa siyang tapakan sa harap ng kaniyang ina. Mateo, makinig ka muna. Hindi ko ninakaw ang dokumentong yan. Akin yan, mahinang sabi ni Clara. Ang kaniyang boses ay nanginginig, ngunit sinusubukang maging matatag. Sayo, saan ka kukuha ng 1 bilyong piso, Clara, sa pagtitinda ng kung ano-anong basura ng tatay mo bago siya mamatay? Humalakhak si Mateo, isang tawang puno ng lason. Lumapit siya kay Clara at marahas na hinablot ang kahon ng regalo mula sa kanyang kamay. Ano ito? Isang hamak na relo. Ito ba ang pambayad sala mo matapos mong nakawan ng pamilya ko? Binitawan ni Mateo ang kahon sa sahig at walang alinlangan itong tinapakan. Ang tunog ng nadurog na salamin ng relo sa loob ng kahon ay tila ang tunog na rin ng huling hiba ng pag-asa sa puso ni Clara. Ang kanyang pinaghirapang regalo ay naging basura na lamang sa ilalim ng sapatos ng lalaking kaniyang minahal. Mateo, sapat na! Sigaw ni Doña Aurora. Lalong pinapagatong ang sitwasyon. Huwag mo nang sayangin ang laway mo sa babaeng ito. Kita mo naman, pati ang kwintas ng nanay niya. Baka ninakaw lang din niya yan kung hindi mo binigay sa kanya. Actually, Mom, binigay ko kay Sofia ang kwintas na yan. Mas bagay sa kanya. Kaswal na sabi ni Mateo habang tinititigan si Clara nang may pangungutya. Alam mo ba kung bakit kita pinakasalan, Clara? Dahil sa utang na loob ng pamilya mo sa amin, pinakasalan kita para magkaroon ng tagapagsilbi ang mommy ko na hindi kailangang bayaran. Pero ang magnakaw ka, ibang usapan na yan.
Napahawak si Clara sa kanyang tiyan. Naramdaman niya ang isang matinding kirot, hindi lamang mula sa sipa ng bata, kundi mula sa isang pusong unti-unti nang namamatay. Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo, at ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Mateo ay tila mga karayom na ibinabaon sa kanyang kaluluwa. Hindi ako nagnakaw, Mateo. At ang kwintas na binigay mo kay Sofia, sa akin iyon. Sa nanay ko yon. Pabulong na sabi ni Clara. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa nadurog na regalo sa sahig. Wala akong pakialam. Mula ngayon, wala ka ng karapatang humawak ng kahit anong pera sa bahay na ito. At yung dokumentong yan, kukunin namin ito bilang kabayaran sa lahat ng perwisyong dinala mo. Singhal ni Doña Aurora. Tinalikuran siya ng mag-ina, dala ang susi ng kanyang tunay na pagkakakilanlan nang hindi man lang tinatanong kung ayos lang ba siya o ang kaniyang dinadalang anak. Naiwan si Clara sa gitna ng dilim, nakatingin sa wasak na relo at sa mantsa ng alak sa kaniyang damit na tila hindi na kailanman mabubura. Gaano ba kalalim ang kayang itagal ng isang pusong paulit-ulit na winawasak ng mga taong dapat ay nagpoprotekta rito? Hanggang kailan mo kayang manahimik habang ang iyong dangal ay dahan-dahang kinakain ng kanilang kasakiman? Isang malamig na hangin ang pumasok mula sa bintana at sa gitna ng katahimikan, isang bagong uri ng determinasyon ang nagsimulang dumaloy sa mga ugat ni Clara. Isang determinasyong kasing pait ng alak ngunit kasing tatag ng bakal. Pirmahan mo ito, Clara. Huwag kang maging madamot dahil ito na lamang ang tanging paraan para mabayaran mo ang lahat ng kahihiyang idinulot mo sa pamilyang ito. Ang tinig ni Doña Aurora ay kasing lamig ng bakal habang inilalapag niya ang isang makapal na dokumento sa ibabaw ng maliit at lumang mesa sa silid ni Clara. Hindi pa man sumisikat ng husto ang araw, ay heto na ang kanyang biyenan. Tila isang buwitreng naghihintay sa kanyang huling hininga. Sa tabi ng Donya ay nakatayo si Mateo. Hindi ito makatingin ng diretso sa kanyang asawa. Sa halip, abala ito sa paglalaro sa kanyang mamahaling cellphone. Tila mas mahalaga pa ang mga mensaheng natatanggap niya mula kay Sofia kaysa sa kinabukasan ng kanyang mag-ina. Ano po ito, Mama? Mahinang tanong ni Clara. Ang kanyang boses ay paos, bunga ng magdamag na pag-iyak na walang nakarinig. Inabot niya ang dokumento at ang kanyang mga mata ay nanlabo nang mabasa ang pamagat, Deed of Absolute Sale. Iyan ang titulo ng lupa sa Batangas na iniwan ng tatay mo. Paliwanag ni Doña Aurora habang dahan-dahang humihigop ng kanyang mainit na kape. Lugmok na ang kumpanya, Clara, at dahil ikaw ang asawa ni Mateo, obligasyon mong isalba ang pangalan ng mga Salvatierra. Isasangla namin ang lupang iyan para makakuha ng pondo. Utang na loob mo ito sa amin, dahil kung hindi dahil sa amin, baka sa kalsada ka na nanganak. Isang matalim na kirot ang gumuhit sa dibdib ni Clara. Ang lupang yon ang kaisa-isang alaala ng kaniyang ama. Ang lupang pinaghirapan nito buong buhay para magkaroon siya ng seguridad. At ngayon, nais itong kunin ng mga taong hindi man lang siya kayang ituring na pamilya. Pero Mama, para ito sa anak ko. Para ito sa kinabukasan namin. Pagmamakaawa ni Clara, habang ang kaniyang kamay ay maingat na nakapatong sa kaniyang tiyan. Your child is a Salvatierra, at kung babagsak ang kumpanya, anong kinabukasan ang ibibigay mo sa kanya? Gutom? Singhal ni Doña Aurora. Ibinaba nito ang tasa ng kape sa mesa na lumikha ng isang matunog na tunog sa katahimikan ng silid. Pirmahan mo na, Clara. Huwag mong hintayin na mawalan ako ng pasensya at palayasin kayo ng anak mo nang walang kahit na ano. Tumingin si Clara kay Mateo. Umaasang may kaunting malasakit pa itong natitira. Mateo, pakiusap. Huwag naman ito. Lumingon si Mateo, ang kanyang mukha ay puno ng inis. Clara, just sign it. You heard, Mom? It's just for a while. Kapag nakabawi ang Salvatierra Corporation, ibabalik din namin yan sa'yo.
Huwag ka namang masyadong madrama. Nakakapagod na eh. Ang mga salita ni Mateo ay tila huling pako sa krus na kinalalagyan ni Clara. Nakita niya ang pananabik sa mga mata ni Doña Aurora, ang kasakiman na nakatago sa likod ng huwad na pag-aalala para sa pamilya. Dahan-dahang kinuha ni Clara ang panulat. Ang kaniyang kamay ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding puot na unti-unting lumalamon sa kanyang pagkatao. Tinitigan niya ang puting papel. Sa bawat segundong dumadaan, nararamdaman niya ang sipa ng kanyang anak. Tila isang paalala na hindi na siya dapat pang maging biktima. Inilapat ni Clara ang dulo ng panulat sa papel. Ang tunog ng bawat guhit ng tinta sa magaspang na pahina ay tila isang sumpa na kaniyang binibitawan. Ngunit habang sinusulat niya ang kanyang pangalan, isang kakaibang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi na hindi napansin ng dalawa. Hindi niya isinulat ang kanyang karaniwang lagda. Sa halip, gumuhit siya ng isang maliit at tila hindi mapapansing simbolo sa dulo ng kaniyang pangalan. Isang digital code na tanging yung Apex Investment Group lamang ang nakakaalam. Ang lagdang iyon ay hindi naglilipat ng ari-arian. Ito ay isang red flag signal na agad na magsasara at magpoprotekta sa lahat ng assets na nakapangalan sa kanya, kasabay ng automatikong pag-audit sa lahat ng accounts ng Salvatierra Corporation. Matapos ang huling guhit, binitiwan ni Clara ang panulat. Ang kaniyang puso ay tumitibok ng mabilis, ngunit ang kaniyang isipan ay kalmado. Ayan na po, nakuha niyo na ang gusto niyo, sabi ni Clara sa isang malamig at walang emosyong tinig. Mabilis na hinablot ni Doña Aurora ang papel. Ang kaniyang mga mata ay nagniningning sa tagumpay. Mabuti naman at natauhan ka na. Mateo, tawagan mo ang abogado. Sabihin mo, handa na ang lahat. Lumabas ang mag-ina na puno ng kagalakan, iniwang muli si Clara sa kaniyang pag-iisa. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na yumuko si Clara sa lungkot. Tumayo siya ng tuwid at tiningnan ang kaniyang sarili sa salamin. Ang mantsa ng alak sa kaniyang damit ay naroon pa rin. Ngunit ang kaniyang mga mata ay hindi na sa isang biktima. Sa loob ng madilim na kwartong yon, tila ang tanging kasama ni Clara ay ang kaniyang sariling anino at ang bigat ng kaniyang sinapupunan. Ngunit ang katahimikan ay dahan-dahang naputol nang marinig niya ang marahang pagpihit ng doorknob. Hindi ito ang marahas na pagbukas ni Doña Aurora o ang padalos-dalos na pagpasok ni Mateo. Ang tunog ay maingat. Tila ba may isang magnanakaw na natatakot mahuli. Pumasok si Nanay Isabel, ang pinakamatandang kasambahay sa mansyong Salvatierra. May dala siyang isang mangkok ng mainit na lugaw at isang baso ng tubig. Ang kaniyang mga mata, na puno ng kulubot ng panahon, ay bakas ang labis na pag-aalala habang nakatingin sa tuyong mantsa ng ngalak sa damit ni Clara. Anak, kumain ka muna. Mahinang bulong ni Nanay Isabel habang inilalapag ang pagkain sa maliit na upuan sa tabi ng kama. Huwag mong hayaang magutom ang bata. Walang kasalanan ang munting anghel sa loob mo. Salamat, Nanay Isabel. Pero bakit po kayo nandito? Baka makita kayo ni Mama Aurora. Siguradong magagalit siya sa inyo. Sagot ni Clara habang pilit na bumabangon. Hinawakan ni Nanay Isabel ang kamay ni Clara. Isang hawak na puno ng init at pagmamahal na matagal nang hindi nararamdaman ng dalaga. Huwag mo akong alalahanin. Tulog na ang Donya. Clara, nakita ko ang ginawa nila sa iyo sa ballroom. Nadurog ang puso ko. Hindi ka dapat tinatrato ng ganyan. Alam mo, matagal na akong naninilbihan dito at kilala ko ang tatay mo. Natigilan si Clara sa pag-abot sa kutsara. Kilala niyo po si Papa? Tumango ang matanda. Ang kanyang boses ay tila isang malalim na balon ng mga lihim. Si Don Francisco ay isang mabuting tao. Ang totoo niyan, Clara, hindi ang mga Salvatierra ang sumalba sa inyo noon. Noong naghihingalo ang negosyo ng tatay mo, ninakawan siya ni Aurora. Ginamit niya ang mga dokumentong ipinagkatiwala ng tatay mo para mailipat ang ilang assets sa kumpanya nila.
Ang pagpapatira sa iyo dito, hindi iyon dahil sa utang na loob. Iyon ay para masiguro nilang hindi mo malalaman ang katotohanan hanggang sa mamatay ang tatay mo. Nambang? Ang bawat salita ni Nanay Isabel ay tila isang kidlat na tumama sa isipan ni Clara. Ang utang na loob na kaniyang ipinambayad ng kaniyang dangal at kaligayahan ay isa palang malaking kasinungalingan. Ang kaniyang pagtitiis ay itinanim sa lupang puno ng panlilinlang. Bakit niyo po ito sinasabi sa akin ngayon, Nanay Isabel? Tanong ni Clara. Ang kaniyang mga mata ay muling nagtubig. Dahil kailangan mong lumaban, anak. Hindi ka lang para sa sarili mo, kundi para sa katarungan ng tatay mo at para sa batang yan. Sagot ng matanda, bago mabilis na lumabas ng silid nang marinig ang isang malakas na tunog mula sa ibaba. Nabasag ang katahimikan ng gabi nang marinig ang tunog ng isang sasakyang huminto sa tapat ng mansyon. Sinundan ito ng ingay ng mga maleta na hinihila sa semento at ang masayang boses ni Doña Aurora na tila ba may tinatanggap na panauhing pandangal. Kahit nanghihina, tumayo si Clara at dahan-dahang sumilip sa pasilyo. Sa ibaba, sa grand lobby ng mansyon, nakita niya si Mateo na may bitbit na mga bag at sa tabi nito ay si Sofia, ang kaniyang sekretarya, at kulasisi. Nakasuot si Sofia ng isang mamahaling puting sutla. Tila ba siya ang bagong reyna ng bahay. "Welcome home, Sofia, iha!" Ang malakas na bati ni Doña Aurora na sinalubong ang babae ng isang mahigpit na yakap. "Mula ngayon, dito ka na muna mananatili. Mas kailangan mo ng alaga ngayon." Lumingon si Sofia patungo sa itaas. Tila alam niyang nakatingin si Clara. Ngumiti ito nang nakakaloko at hinawakan ng kaniyang tiyan. "Mateo, sigurado ka bang okay lang na nandito ako?" Maarteng tanong ni Sofia habang nakasandal sa balikat ni Mateo. "Siyempre!" sagot ni Mateo. Ang kaniyang boses ay sapat na upang marinig ni Clara mula sa itaas. "Ito ang nararapat para sa'yo at sa magiging anak natin. Buntis ka, Sofia, at hindi ko hahayaang lumaki ang anak ko sa kung saan lang habang ang asawa ko ay wala namang naidudulot kundi sakit ng ulo." Parang gumuho ang mundo ni Clara sa kaniyang kinatatayuan. Hindi lamang pumasok ang kabit sa loob ng kaniyang tahanan, kundi dala nito ang balitang wawasak sa huling hibla ng kaniyang pagtitimpi. Ang sikat ng araw na pumapasok sa bintana ng mansyon ay hindi nagdala ng liwanag para kay Clara, kundi isang masakit na paalala na ang kaniyang impyerno ay opisyal na nang nagsimula. Mula sa itaas ng hagdan, narinig niya ang malakas na tawa ni Sofia at ang boses ni Doña Aurora na tila ba nakahanap ng isang nawawalang anak. "Clara, bumaba ka rito ngayon din." Ang sigaw ni Doña Aurora ay umalingaw-ngaw, puno ng awtoridad na hindi tumatanggap ng pagtanggi. Pagbaba ni Clara, nakita niya ang kanyang asawa at ang kulasisi nito na magkatabing kumakain sa hapagkainan. Si Sofia ay nakasuot ng isang manipis na pantulog na gawa sa sutla at sa kanyang leeg ay nagniningning ang kwintas ng yumaong ina ni Clara. Ang bawat kislap ng diamante niyon ay tila isang sampal sa kanyang mukha. Mula ngayon, dahil masela ng pagbubuntis ni Sofia, ikaw ang mag-aasikaso sa lahat ng kailangan niya. Utos ni Doña Aurora habang hindi man lang tumitingin kay Clara. "Ayaw kong mapagod ang magiging apo ko. Ipagtimpla mo siya ng gatas at siguraduhin mong hindi masyadong mainit." "Pero mama, buntis din po ako." Mahinang sagot ni Clara. Ang kanyang mga mata ay dumapo kay Mateo, naghahanap ng kahit katiting na suporta. Ngunit si Mateo ay abala sa paghiwa ng karne sa kanyang plato. "Clara, huwag ka nang magreklamo. Exercise mo na rin yan para sa panganganak mo. Mas malakas ka naman kaysa kay Sofia, di ba?" Sa bawat hakbang ni Clara patungo sa kusina, nararamdaman niya ang bigat ng kaniyang sariling katawan at ang kirot sa kaniyang puso. Habang nagtitimpla ng gatas,
Nanginginig ang kanyang mga kamay. Nais niyang isigaw ang lahat ng katotohanang natutunan niya mula kay Nanay Isabel. Nais niyang sabihin na alam na niya ang lahat ng pagnanakaw nila, ngunit alam niyang hindi pa ito ang tamang panahon. "Here's your milk," sabi ni Clara pagbalik niya. Inilapag ang baso sa harap ni Sofia. Kinuha ni Sofia ang tinikman ito at biglang nanlaki ang mga mata. Ouch! Napakapaso nito. Mateo, tignan mo siya. Parang sinasadya niyang saktan ako at ang baby natin. Clara, ano ba? Tumayo si Mateo at marahas na hinablot ang baso. Kahit ito man lang ba ay hindi mo magawa ng maayos? Hindi iyan mainit, Mateo. Katamtaman lang ang timpla ko. Pagtatanggol ni Clara, ngunit isang mabilis na paghawi ng kamay ni Mateo ang nagpatahimik sa kanya. Lumipas ang hapon na tila isang mahabang parusa. Pinilit ni Sofia si Clara na maglinis ng kanyang mga sapatos at ayusin ang kanyang mga gamit sa kanyang bagong silid. Sa bawat pagkakataon, hindi pinalalagpas ni Sofia na ipamukha kay Clara kung gaano siya kamahal ni Mateo at kung gaano kawalan ng halaga ang kanyang pananatili sa mansyon. Nang sumapit ang gabi, nagkita ang dalawa sa tuktok ng malaking hagdanan ng mansyon. Walang ibang tao sa paligid. Ang tanging maririnig ay ang mahinang pag-ugong ng aircon at ang tunog ng pendulum ng malaking orasan sa ibaba. Alam mo, Clara, naaawa ako sa'yo, bulong ni Sofia. Ang kanyang boses ay punong-puno ng kamandag. Kahit anong gawin mo, hindi ka nababalikan ni Mateo. At ang batang yan sa loob mo, isang pagkakamali lang yan na gusto na nilang burahin. Huwag mong idadamay ang anak ko, Sofia, babala ni Clara. Ang kaniyang boses ay malamig at puno ng banta. Maaring nakuha mo ang lahat, pero tandaan mo, ang kasinungalingan ay may hangganan. Ngumiti ng nakakaloko si Sofia. Bigla niyang hinawakan ang kamay ni Clara at ipinatong ito sa kanyang sariling balikat. Bago pa man makapag-react si Clara, nakita niya ang pagbabago sa ekspresyon ni Sofia mula sa pangungutya patungo sa matinding takot. "Clara, huwag! Pakiusap, huwag mo akong itulak." Sigaw ni Sofia na umalingaw-ngaw sa buong bahay. Kasabay nito ang marahas na pagbitaw ni Sofia at ang kanyang pagtalikod. Ang tunog ng pagbagsak ng kanyang katawan sa bawat baitang ng hagdan ay tila isang malakas na tambol sa katahimikan ng mansyon. Bawat kalabog ay tila tumutusok sa pandinig ni Clara. "Sofia!" Ang sigaw ni Mateo ay nanggaling sa ibaba. Kasunod ang mabilis na pagtakbo nito patungo sa duguang katawan ni Sofia na nakahandusay sa paanan ng hagdan. Nakatayo si Clara sa itaas, nanginginig, habang ang kanyang mga kamay ay nasa ere pa rin. Tumingala si Mateo at ang galit sa kanyang mga mata ay mas nakakatakot pa kaysa sa anumang bagyong naranasan ni Clara. "Hayop ka, Clara! Pinatay mo ang anak ko!" Ang bawat tibok ng puso ni Clara ay tila isang babala ng panganib. Habang nakatayo siya sa tuktok ng hagdan, pinagmamasdan ang kaguluhan sa ibaba. Ang kanyang mga kamay ay nananatiling nakataas, nanginginig, at tila hindi nakabilang sa kanyang sariling katawan. Sa ibaba, ang ingay ng mga hakbang at ang nagmamadaling kilos ni Mateo ay pumuno sa lobby, habang ang duguang katawan ni Sofia ay dahan-dahang binuhat ng kanyang asawa. "Mateo, makinig ka. Hindi ko siya tinulak. Kusa siyang bumitaw." Ang paos na tinig ni Clara ay halos hindi marinig sa gitna ng tensyon, ngunit ni hindi lumingon si Mateo. Ang kaniyang buong atensyon ay nasa babaeng kaniyang karga. Ang galit sa kanyang mukha ay tila apoy na handang tumupok sa lahat ng madaanan nito. Nang makalabas sila ng mansyon patungo sa ospital, naiwan si Clara, nakaharap ang kaniyang biyenan, si Doña Aurora, na ang mga mata ay naniningning sa isang kakaibang uri ng tagumpay sa likod ng huwad na pag-aalala. "Hayop ka, Clara. Isang kang kriminal," malamig na sabi ni Doña Aurora. Lumapit ang matanda at marahas na hinablot ang braso ni Clara. Kinaladkad siya patungo sa dulo ng pasilyo, sa ibaba,
sa isang maliit, madilim, at maalikabok na bodega kung saan itinatago ang mga lumang kagamitan. Ang malakas na tunog ng pagsasara ng pinto at ang pag-ikot ng susi mula sa labas ay tila ang huling tunog ng katarungan sa buhay ni Clara. Diyan ka muna. Magdususa ka sa dilim habang iniisip mo ang buhay na kinuha mo. Ang huling sigaw ni Doña Aurora bago tuluyang tumahimik ang paligid. Ang bodega ay tila isang libingan. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang maliit na siwang sa bintana na natatakpan pa ng makapal na agyo. Naupo si Clara sa malamig na semento. Ang kaniyang likod ay nakasandal sa mga kahon ng lumang dokumento. Dito, sa gitna ng alikabok at dilim, naramdaman niya ang unang matalim na kirot sa kaniyang ibabang bahagi ng likod. Napahawak siya sa kaniyang sinapupunan. "Huwag muna anak, huwag muna ngayon." Pabulong niyang pakiusap habang ang kanyang pawis ay dahan-dahang dumadaloy sa kanyang noo sa kabila ng lamig ng gabi. Lumipas ang mga oras na tila mga taon. Ang kirot ay naging regular, isang matinding pag-urong ng kaniyang mga kalamnan na tila pinipiga ang kaniyang buong pagkatao. Alam ni Clara ang ibig sabihin nito. Dahil sa tindi ng stress at trauma, ang kaniyang katawan ay sumusuko na. Ang kaniyang sanggol ay nagpipilit ng lumabas kahit hindi pa ito oras. Sa gitna ng kaniyang paghihirap, narinig niya ang marahang pagbukas ng pinto. Si Nanay Isabel, na may dalang flashlight at isang basong tubig, ay mabilis na lumapit sa kanya. "Diyos ko, Clara, namumutla ka. Basang-basa ka na ng pawis." Bulalas ng matanda nang makita ang kalagayan ng dalaga. "Nanay Isabel, ang baby. Kailangan ko ng tulong." Hirap na sabi ni Clara. Ang kanyang boses ay halos isang hininga na lamang. Mabilis na kinuha ni Nanay Isabel ang kanyang cellphone at tinawagan si Mateo. Matapos ang ilang pagring, sumagot ang lalaki, ngunit ang ingay ng musika at tawanan sa background ay maririnig. Tila ba nasa isang selebrasyon ito o isang marangyang lugar sa halip na nasa tabi ng naghihirap na si Sofia? "Sir Mateo, si Clara po. Naglalabor na siya. Kailangan siyang dalhin sa ospital ngayon din." Sigaw ni Nanay Isabel sa telepono. "Hindi ako pwedeng umalis dito, Isabel. Kasama ko si Sofia. Kailangan niya ako dahil sa ginawa ni Clara." Sagot ni Mateo. Ang kanyang boses ay puno ng inis. "Hayaan mo siyang magdusa dyan. Baka nag-iinarte lang yan para makuha ang atensyon ko. Don't call me again." Pinatayan siya ng tawag. Nanlambot ang mga tuhod ni Nanay Isabel. Tumingin siya kay Clara na ngayon ay nakahiga na sa semento. Ang kaniyang puting damit, na may mantsa pa rin ng alak, ay dahan-dahang nababasa ng dugo. "Nanay Isabel, dalhin niyo po ako sa ospital." Pakiusap. Hikbi ni Clara. Ang kaniyang mga mata ay nagsisimulang lumubog. Sa ospital, dinala si Clara sa emergency room. Ngunit ang batas ng ospital ay mahigpit. Kailangan ng lagda ng asawa para sa isang operasyong maaaring magligtas sa buhay ng ina at ng anak dahil sa komplikasyon. "Nasaan ang asawa niyo? Kailangan niyang pirmahan ito dahil delikado ang kalagayan niyo." Tanong ng doktor habang inihahanda ang mga kagamitan. Muling tinawagan ni Nanay Isabel si Mateo. Ngunit ang tanging sagot na nakuha niya ay, "Wala akong asawa na ang pangalan ay Clara. Gawin niyo ang gusto niyo sa kanya." Narinig ni Clara ang bawat salitang yon sa speakerphone. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok nang mas mabilis kaysa sa kanyang paghinga. Sa bingit ng kamatayan, sa gitna ng puting ilaw ng operating room, isang malamig na katahimikan ang bumalot sa kanyang diwa. Ang lalaking kanyang minahal, ang lalaking pinag-alayan niya ng lahat, ay opisyal na siyang hinatulan ng kamatayan. "Mamatay na yata ako, Nanay Isabel. Pakisabi kay Papa, sinubukan ko." Ang mga salitang yon ay halos isang bulong na lamang na lumabas sa mga tuyong labi ni Clara, habang ang puting ilaw ng operating room ay dahan-dahang nagiging isang madilim na anino sa kaniyang paningin. Ang tunog ng makina na sumusukat sa tibok ng kaniyang puso ay dahan-dahang bumabagal
Tila isang pagod na orasan na malapit nang tumigil. Sa kaniyang tabi, ang ingay ng mga metal na kagamitan ng mga doktor at ang kanilang nagmamadaling boses ay tila nanggagaling sa kabilang panig ng isang makapal na pader. Sa gitna ng kaniyang pag-aagaw buhay, naramdaman ni Clara ang isang maliit, ngunit matinding sipa mula sa kaniyang sinapupunan. Isang sipa na tila sumisigaw ng buhay sa gitna ng kamatayan. Kasabay nito, ang mukha ng kaniyang ama ay muling nagpakita sa kaniyang diwa. Hindi na ito ang amang naghihingalo, kundi ang amang nagturo sa kanya kung paano maging isang reyna. Hindi ka pwedeng sumuko, Clara. Tila boses ng kaniyang ama na nagmumula sa kailaliman ng kaniyang puso. Ang mga leon ay hindi namamatay sa kamay ng mga buwitre. Isang biglang init ang dumaloy sa mga ugat ni Clara. Ang kaniyang mga mata ay bahagyang bumukas at sa kabila ng kaniyang panghihina, iginalaw niya ang kaniyang nanginginig na kamay patungo sa kaniyang leeg. Doon, sa ilalim ng kaniyang ospital gown, ay nakatago ang isang maliit na microchip pendant, ang huling susi ng Apex Investment Group. Bumukas ang pinto ng operating room ng marahas. Isang lalaking nakasuot ng mamahaling barong at may dalang mga dokumento ang pumasok. Kasunod ang dalawang lalaking nakasuot ng itim na suit. Siya si Attorney David, ang kanang kamay ni Clara sa Apex na matagal na niyang hindi tinatawagan upang mapanatili ang kanyang lihim. Doktor, itigil ang paghihintay sa lagda ng asawa. Ang boses ni Attorney David ay puno ng awtoridad na nagpatahimik sa buong silid. Hawak ko ang special power of attorney at ang healthcare proxy na nilagdaan ni Madam Clara. 3 buwan na ang nakalilipas. Ako ang may legal na kapangyarihan sa kaniyang buhay, hindi ang kaniyang asawa. Nagkatinginan ng mga doktor at sa loob ng ilang minuto, ang operasyon ay nagsimula. Lumipas ang 7 oras. Naggising si Clara sa loob ng isang pribadong suite, isang silid na mas malaki pa sa bodegang pinagkulungan sa kanya. Ang kanyang katawan ay tila bugbog, ngunit ang sakit ay unti-unting napapalitan ng isang kakaibang uri ng katahimikan. Sa tabi niya, sa loob ng isang incubator, ay ang kanyang sanggol. Maliit, kulubot ang balat, ngunit humihinga. Isang mandirigma. Dahan-dahang iniabot ni Clara ang kanyang kamay sa kanyang cellphone na inabot ni Attorney David. Walang emosyon ang kanyang mukha habang tinitingnan ang mga missed calls at mga litrato sa social media. Mga litrato ni na Mateo at Sofia na masayang nagtatawanan sa isang mamahaling restaurant habang siya ay nakikipaglaban sa kamatayan. Attorney David, mahinang ngunit malinaw na sabi ni Clara, I activate ang Protocol Zero. I want the Salvatierra accounts frozen by dawn. At ang lupang pilit nilang kinukuha? Siguraduhin mong ang pangalan ko ang tanging nakaukit doon. Masusunod, Madam CEO. Tugon ng abogado bago ito tahimik na lumabas. Sa kabilang bahagi ng lungsod, sa loob ng isang marangyang jewelry store, ay naroon si Doña Aurora, kasama si Sofia. Ang matanda ay nakangiti habang pinipili ang isang diamanteng singsing para sa bagong manugang daw niya. Isuot mo ito, Sofia iha. Mas bagay ito sa iyo kaysa sa basurang si Clara, wika ni Doña Aurora habang iniaabot ang kanyang gold credit card sa cashier. Ang cashier ay kinuha ang card at ipinasok ito sa terminal. Ang tunog ng pagpihit ng papel mula sa makina ay nagbigay ng isang nakakabinging katahimikan sa loob ng tindahan. Pasensya na po, Doña Aurora, sabi ng cashier. Ang boses ay puno ng pag-aalinlangan. Ang inyong card ay declined. Ayon sa system, ang inyong bank account ay kasalukuyang naka-hold dahil sa hinala ng malakihang pandaraya sa pananalapi. Nanigas ang mukha ni Doña Aurora. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang tinitingnan ang pulang mensahe sa screen ng terminal. Sa sandaling iyon, ang malamig na hangin ng aircon sa tindahan ay tila naging isang babala ng isang malakas na bagyong kailanman ay hindi nila inaasahan. Impossible! Alam niyo ba kung sino ang kausap niyo?
Ako si Doña Aurora Salvatierra. Baka gusto niyo ring mawalan ng trabaho bago matapos ang araw na ito." Ang boses ni Doña Aurora ay umalingaw-ngaw sa loob ng marangyang jewelry store, sapat na upang mapatigil ang lahat ng mga customer sa kanilang ginagawa. Ang kaniyang mukha ay naging kasing pula ng kaniyang lipstick habang muling ibinabalik sa kanya ng cashier ang kanyang gintong credit card. Sa tabi niya, si Sofia ay hindi mapakali. Dahan-dahang binibitawan ang piniling singsing na tila ba natatakot siyang mahawa sa kahihiyan. Yan ang matanda. Habang nagaganap ang kaguluhan sa labas, sa loob ng isang tahimik na silid sa ospital, dahan-dahang itinaas ni Clara ang kanyang kamay at idiniit ito sa malamig na salamin ng incubator. Sa loob nito, ang kanyang anak, isang munting anghel na may suot na maraming tubo, ay tila natutulog ng mahimbing. Ang puting damit ni Clara ay pinalitan na ng asul na hospital gown, ngunit ang mantsa ng alak na dumikita sa kaniyang balat kagabi ay tila naroroon pa rin sa kaniyang alaala, isang permanenteng marka ng kaniyang muling pagsilang mula sa sakit. Ang kaniyang mga daliri ay nanginginig pa rin, hindi dahil sa panghihina, kundi dahil sa matinding daluyong ng emosyong pilit niyang sinusupil. Ang bawat mahinang tunog ng ventilator na tumutulong sa kanyang anak na huminga ay tila isang paalala. Tapos na ang panahon ng pagtitiis. Ang kaniyang puso, na dati ay puno ng pagmamahal para sa mga Salvatierra, ay naging isang malamig na kuta ng determinasyon. "Madam, nagsimula na ang pagguho," bulong ni Attorney David na nakatayo sa may pintuan. Hindi lamang ang mga cards nila ang naka-freeze, maging ang kumpanya ay tumanggap na ng Notice of Audit mula sa sentral na tanggapan ng Apex. Sa loob ng 48 oras, malalaman nila ang lahat. Tumango si Clara. Ang kanyang paningin ay hindi umaalis sa kanyang sanggol. "Hayaan mo silang maghanap ng sagot sa gitna ng dilim, David. Gusto kong maramdaman nila kung paano ang mawalan ng hangin habang ang mundo mo ay dahan-dahang lumulubog." Samantala, sa isang mamahaling hotel suite, si Mateo ay abala sa pakikipag-usap sa telepono. Ang kanyang boses ay puno ng galit at pagkalito. "What do you mean? Temporary suspension. I am the CEO of Salvatierra Corp. Fix this now." Padabog niyang ibinaba ang telepono at napasabunot sa kanyang buhok. Sa tabi niya, si Sofia na kapapasok pa lamang mula sa mall ay nagsimulang magreklamo. "Mateo, ano bang nangyayari? Napahiya ang mami mo sa jewelry store kanina. At ang mga cards ko ayaw din gumana. Paano na ang mga reservation natin para sa dinner?" "Tumahimik ka muna, Sofia. Hindi mo ba nakikita? May malaking problema kami," singal ni Mateo. Ito ang unang pagkakataon na pinataasan niya ng boses ang babae. Nanlaki ang mga mata ni Sofia. Ang kaniyang mapagkunwaring pag-aalala ay biglang napalitan ng isang matalim na tingin. "Huwag mo akong masigaw-sigawan, Mateo. Buntis ako, at kung hindi niyo kayang ibigay ang buhay na ipinangako niyo sa akin, baka nagkakamali ako ng pinili." Ang mga salita ni Sofia ay tila isang lason na dahan-dahang kumalat sa isipan ni Mateo. Ang pag-ibig na akala niya ay matatag ay nagsisimula ng magpakita ng mga lamat sa unang pagsubok pa lamang ng kahirapan. Ang kanyang isipan ay biglang bumalik kay Clara, si Clara, na kahit kailan ay hindi nagreklamo sa kanya, si Clara na laging nandoon upang intindihin ang kanyang mga pagkukulang. Ngunit huli na. Sa labas ng mansyon ng mga Salvatierra, isang itim na sasakyan ang huminto. Isang lalaking nakasuot ng uniforme ang nag-iwan ng isang puting sobre sa guardhouse. Ito ay hindi lamang isang simpleng sulat. Ito ang opisyal na pagbawi sa kumpanyang inakala nilang pagmamay-ari nila habang buhay. Sa loob ng ospital, kinuha ni Clara ang kaniyang cellphone at tinitigan ng wallpaper nito ang larawan ng kaniyang yumaong ama. "Papa, ang lupang kinuha nila. Naibalik ko na. Ngunit hindi pa ako tapos. Gusto kong makita ang bawat butil ng kanilang pagkatao na madurog gaya ng pagdurog nila sa iyong alaala." Isang mensahe ang pumasok sa kanyang screen.
Galing ito kay Mateo. Clara, nasaan ka? Alam kong ikaw ang may gawa nito. Itigil mo na ang kalokohang ito kung ayaw mong mas lumala ang kalagayan mo. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Clara. Dahan-dahan niyang itinipa ang kanyang sagot na tila isang huling hatol ng kamatayan. Ang huling oras ng mga Salvatierra ay nagsimula na, Mateo. Panoorin mo ang iyong kaharian na maging abo. Paano nga ba haharapin ng isang pamilyang namuhay sa kasinungalingan ang katotohanang ang taong itinuring nilang alipin ang siya niyang may hawak ng kanilang kapalaran? At sa gitna ng kanilang pagbagsak, sino nga ba ang tunay na mananatili sa tabi ni Mateo? Ang babaeng pinili niya dahil sa ganda o ang babaeng tinapon niya dahil sa kanyang kabaitan? Anong ibig sabihin nito, Clara? Isang malaking biro ba ito? Ang panginginig ng boses ni Mateo ay hindi na maitatago habang binabasa niya ang mensahe sa kanyang screen sa loob ng isang madilim na sulok ng hotel suite. Ang bawat letra ng salitang paghihiganti ay tila mga buhay na uod na gumagapang sa kanyang balat. Ang kanyang asawang si Clara, ang babaeng inakala niyang walang kibo, ang babaeng itinuring niyang anino lamang sa kanyang buhay, ay ang siyang humahawak na ngayon sa leeg ng kanilang pamilya. Sa kabilang bahagi ng silid, si Sofia ay nakatayo sa harap ng salamin. Pilit na inaayos ang kanyang buhok habang panakanakang tinitingnan ang kanyang tiyan. Ngunit sa halip na pag-aalala para sa bata, ang kanyang mga mata ay puno ng inis dahil sa hindi pagdating ng in-order niyang room service. Ang katahimikan sa loob ng silid ay tila isang mabigat na kumot na sumasakal sa kanila, na paminsan-minsan ay pinuputol lamang ng tunog ng hangin mula sa aircon. Mateo, ano na? Maghapon na akong hindi kumakain ng maayos. Hindi ba't sabi mo ay Reyna ang trato mo sa akin dito? Ang muling pagmamaktol ni Sofia, ang kanyang boses ay kasing talim ng bubog na nagpapakirot sa ulo ni Mateo. Hindi sumagot si Mateo. Sa halip, kinuha niya ang isang puting sobre na iniwan ng isang hindi kilalang lalaki sa pintuan kanina. Dahan-dahan niyang binuksan ang lamang papel nito, umaasang ito ay isang paraan upang maayos ang kanilang mga accounts. Ngunit nang mabasa niya ang nilalaman, ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ito ay isang medical report, isang ultrasound at laboratory result na may pangalan ni Sofia. Ngunit ang petsa at ang mga detalyeng nakasulat doon ay hindi tumutugma sa mga sinasabi ng babae sa kanya. Ayon sa dokumento, si Sofia ay sumailalim sa isang operasyon 3 taon na ang nakalilipas na nagresulta sa hindi na niya pagkakaroon ng kakayahang magbuntis. Ang bawat salita sa papel ay tila isang malakas na sampal na gumising kay Mateo mula sa kanyang mahabang pagkakaidlip. Tiningnan niya si Sofia, ang babaeng ipinagpalit niya kay Clara, ang babaeng pinagtanggol niya laban sa kaniyang sariling asawa. Ang dati-rati ay magandang mukha ni Sofia ay tila naging isang nakakatakot na maskara ng panlilinlang. Sofia, ano ito? Mahinang tanong ni Mateo. Ang kaniyang boses ay puno ng pait. Inihagis niya ang dokumento sa ibabaw ng kama. Mabilis na kinuha ni Sofia ang papel. Habang binabasa niya ito, ang kanyang mukha ay dahan-dahang nawalan ng kulay. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig at ang kanyang mapangaping postura ay biglang gumuho. Mateo, mali ang nakasulat dyan. Pakana lang ito ni Clara. Sinisiraan niya ako dahil selos na selos siya sa akin. Huwag mo nang gamitin ang pangalan ni Clara upang pagtakpan ang iyong dumi. Sigaw ni Mateo. Ang kaniyang galit ay sumabog na tila isang bulkang matagal nang kumukulo. Lahat ba ito ay isang palabas lang? Ang pagkahulog mo sa hagdan? Ang pagbubuntis mo? Lahat ba yan ay para lang makuha ang pera ng mga Salvatierra? Hindi, Mateo. Mahal kita. Pilit na pagyakap ni Sofia sa kaniyang braso, ngunit marahas siyang itinulak ng lalaki. Sa loob ng ospital, si Clara ay tahimik na nakatingin sa monitor na nagpapakita ng bawat paghinga ng kaniyang anak.
Ang kaniyang mukha ay walang emosyon, ngunit sa loob ng kaniyang dibdib, nararamdaman niya ang isang bahagyang kaginhawaan. Ang bawat piraso ng ebidensyang ipinadala niya kay Mateo ay bunga ng mga taon ng kaniyang tahimik na pagmamasid at pagtitiis. Naramdaman ni Clara ang pag-vibrate ng kaniyang cellphone. Isang tawag mula kay Mateo. Hinayaan niya itong tumunog ng tumunog hanggang sa maputol bago niya ito tuluyang i-block. Wala na siyang balak na pakinggan ang anumang paliwanag o pagmamakaawa. Ang kaniyang pag-ibig ay natuyo na kasabay ng mantsa ng alak sa kaniyang damit noong gabing iyon. Habang nagaganap ang kaguluhan sa hotel, sa kabilang panig ng mansyon, si Doña Aurora ay desperadong tumatawag sa kanilang mga abogado. Ngunit isa-isang tumatanggi ang mga ito dahil sa takot sa kapangyarihan ng Apex Investment Group. Ang reynang inakala niyang siya ang may hawak ng trono ay nalaman na ngayon na ang kaniyang palasyo ay gawa lamang sa buhangin. Bumalik si Mateo sa kanyang upuan. Duguang ang mga kamao dahil sa pagsuntok sa pader sa tindi ng pagsisisi. Naalala niya ang bawat gabi na hinihintay siya ni Clara ng may mainit na pagkain, ang bawat ngiti nito sa kabila ng kaniyang mga panglalait. Ngayon, napagtanto niya na ipinagpalit niya ang ginto sa isang pirasong tanso na puno ng kalawang. Isang mensahe ang muling pumasok sa kanyang notification. Hindi galing kay Clara kundi isang abiso mula sa hotel management. Sir Mateo, kailangan niyo na pong lisanin ang suite dahil hindi na-authorize ang inyong payment para sa extension. Ang tunog ng pagbagsak ng kanyang cellphone sa makapal na carpet ay tila ang tunog ng kanyang sariling katapusan. Tumingala si Mateo at nakita ang kanyang refleksyon sa salamin. Isang lalaking walang-wala. Isang lalaking niloko ng kaniyang sariling kasakiman. At sa dulo ng pasilyo, narinig niya ang malakas na sigawan ni na Sofia at ng hotel security. Ang lahat ng kaniyang iningatan ay dahan-dahang naglalaho, habang ang anino ni Clara ay tila lalong nagiging higante sa kaniyang paningin. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang pumasok sa silid na ito, Clara? Hindi ba't pinalayas ka na namin dahil sa iyong pagnanakaw? Ang boses ni Doña Aurora ay umalingaw-ngaw sa loob ng malawak at marangyang conference room ng Apex Investment Group. Kahit na tila gumuguho na ang kaniyang mundo, nananatiling mataas ang kaniyang noo. Ang kaniyang mga daliri ay mahigpit na nakahawak sa kaniyang mamahaling bag habang nakaupo sa gitna ng mahabang mesa na gawa sa mahogany. Sa kaniyang tabi, si Mateo ay nakayuko. Ang kaniyang mga mata ay puno ng pagod at kahihiyan, tila isang basang sisiw na nawalan ng masisilungan. Sa tapat nila, ang pinto ay dahan-dahang bumukas, ngunit ang pumasok ay hindi ang duguang babae na may mantsa ng alak sa damit na huli nilang nakita sa mansyon. Sa halip, isang babaeng nakasuot ng itim na suit na tila sadyang itinahi para sa isang reyna ang humakbang papasok. Ang tunog ng kanyang bawat hakbang sa makintab na sahig ay tila isang regular at malamig na hatol ng kamatayan na nagpatahimik sa buong silid. Dahan-dahang lumapit si Clara sa dulo ng mesa, ang upuan na nakalaan para sa pinakamataas na pinuno ng Apex. Ang kanyang muka ay tila isang estatwa ng marmol. Walang galit, walang lungkot. Tanging isang nakakangilong katahimikan ang mababakas sa kaniyang mga mata. Security! Ilabas ang babaeng ito! Muling sigaw ni Doña Aurora habang tumatayo at itinuturo si Clara. Mateo, gawin mo ang tungkulin mo bilang CEO. Bakit mo hinahayaang bastusin tayo ng hampas lupang ito sa harap ng ating mga tagapagligtas? Ngunit walang security na dumating. Ang mga empleyadong nasa loob ng silid ay nanatiling nakatayo ng tuwid. Ang kanilang mga ulo ay bahagyang nakayuko bilang paggalang sa babaeng kapapasok lang. Si Attorney David ay lumapit kay Clara at dahan-dahang inurong ang upuan para sa kanya. Maupo po kayo, Madam CEO. Ang boses ni David ay malinaw at sapat na upang maging sanhi ng pagtigil ng mundo para sa mga Salvatierra. Nanigas si Doña Aurora sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang bibig
ay bahagyang nakabuka, ngunit walang salitang lumalabas. Tumingala si Mateo. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat habang tinititigan ang asawang dati ay hindi niya man lang mautusan ng maayos. Madam, CEO, pabulong na ulit ni Mateo. Ang kaniyang boses ay nanginginig sa pagkalito. Dahan-dahang naupo si Clara. Inilagay niya ang kaniyang mga kamay sa ibabaw ng mesa at tinitigan ang kaniyang biyenan. Ang Apex Investment Group ay hindi niyo tagapagligtas, Doña Aurora. Ang Apex ay ang kumpanyang kumuha ng bawat utang niyo, bawat ari-arian niyo, at bawat sentimong ninakaw niyo sa aking ama. Isang malakas na tunog ng pagbagsak ng makapal na folder sa mesa ang nagpukaw sa kanila mula sa pagkabigla. Inihagis ito ni Clara sa harap ng matanda. Sa loob niyan ay ang lahat ng ebidensya ng inyong pag-abuso sa pondo ng kumpanya. Ang mga pekeng transaksyon na ginamit mo upang bilhin ang iyong mga diamante habang ang mga empleyado nyo ay walang natatanggap na bonus. Ang bawat sentimong kinurakot mo mula sa pawis ng aking ama. Clara, pakiusap. Pag-usapan natin ito. Mag-asawa tayo. Ang boses ni Mateo ay puno ng pagmamakaawa habang sinusubukang abutin ang kamay ni Clara. Mabilis na iniwas ni Clara ang kanyang kamay. Ang kanyang tingin ay tila isang matalim na balaraw na tumagos sa puso ni Mateo. Mag-asawa? Nasaan ang asawa ko noong nakakulong ako sa bodega? Nasaan ang asawa ko noong nagmamakaawa ako para sa buhay ng anak natin sa operating room? Tumayo si Clara. Ang kaniyang presensya ay tila lumalamon sa buong silid. Noong gabing ibinuhos niyo ang alak sa aking damit, hindi niyo lang ako binahiran ng kahihiyan. Pinatay niyo ang babaeng nagmahal sa inyo ng tapat. Ang nakatayo sa harap niyo ngayon ay ang reynang handang bawiin ang lahat ng kinuha niyo sa kanya. Lumapit si Clara kay Doña Aurora na ngayon ay nangangatog na ang mga tuhod at dahan-dahang napaupo muli. Ngayon, Doña Aurora, sino sa atin ang tunay na basura? Sino sa atin ang walang silbi at pabigat? Ang bawat salita ni Clara ay tila isang pako na ibinabaon sa kabaong ng dangal ng mga salbatiyera. Sa labas ng conference room, ang mga balita tungkol sa pagbagsak ng kanilang kumpanya ay nagsisimula ng kumalat sa buong bansa. Ngunit bago pa man makasagot ang matanda, isang pulis ang kumatok sa pinto. Bit-bit ang isang warrant of arrest. Ang katahimikan sa loob ng silid ay napalitan ng tunog ng mabibigat na hakbang ng mga awtoridad. Madam CEO, handa na po ang mga dokumento para sa pagsasampa ng kaso, wika ni Attorney David. Tumingin si Clara sa kanyang biyenan at sa kanyang asawa sa huling pagkakataon. Panoorin niyo ang inyong kaharian na maging abo dahil ang apoy na tumutupok dito ay ang apoy na kayo mismo ang nagparikit. Hindi mo ito magagawa sa akin, Clara. Ako ang nagbigay sa iyo ng pangalan. Ako ang nagligtas sa iyo mula sa kalsada noong mamatay ang tatay mong bigo. Ang boses ni Doña Aurora ay pumiyok sa tindi ng galit at takot habang ang dalawang pulis ay dahan-dahang lumalapit sa kanya. Ang kanyang mga kamay, na dati ay tanging mga mamahaling alahas lamang ang hinahawakan, ay nanginginig na ngayon sa harap ng mga bakal na posas. Sa kanyang tabi, si Mateo ay nakatulala. Tila isang rebulto ng asin na dahan-dahang natutunaw sa gitna ng ulan ng katotohanan. Naupo si Clara ng tuwid sa kanyang silya, ang kanyang mga kamay ay magkasalikop sa ibabaw ng mesa. Tinitigan niya ang kaniyang biyenan, ang babaeng nagpahirap sa kanya sa loob ng maraming taon. Walang bakas ng awa sa kaniyang mga mata. Tanging ang lamig ng isang taong tapos na ang pagtitimpi. Ang pangalang ibinigay niyo ay isang rehas, Aurora. Ang boses ni Clara ay mahinahon, ngunit bawat salita ay tila isang latigo. At ang pagliligtas na sinasabi niyo, iyon ay ang unti-unting pagbaon sa akin sa utang na loob para hindi ko makita ang pagnanakaw niyo sa kumpanya ng tatay ko. Inilahad ni Attorney David ang isang dokumento sa harap ni Mateo. Pirmahan mo ito, Mateo.
ang voluntaryong pagsuko ng lahat ng inyong personal na ari-arian kapalit ng hindi pagsasampa ng kasong plunder laban sa iyo. Ngunit para sa iyong ina, ang batas na ang magpapasya. Clara, please, huwag naman ang bahay. Saan kami titira? Isipin mo ang bata. Ang pabulong na pagsusumamo ni Mateo, ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng pagsisisi. Naisip ko ang bata, Mateo. Naisip ko siya noong iniwan mo kaming mag-ina sa operating room para makipaglandian sa kulasisi mo. Sagot ni Clara, ang kanyang boses ay hindi man lang nanginig. Ang mansyong yon ay hindi na sa inyo. Nakapangalan na yon sa Apex simula pa noong nakaraang linggo. Isang malakas na kalabog ang narinig ng mapaluhod si Doña Aurora sa sahig. Ang kanyang maskara ng kapangyarihan ay tuluyan ng nagantimpalaan ng kahihiyan. Patawarin mo ako, Clara. Pakiusap, huwag mo kaming itapon sa kalsada. Tumayo si Clara at lumapit sa kanyang biyenan. Huminto siya nang mapansin ang isang mantsa sa sahig. Isang talsik ng kape na natapon kanina sa gitna ng kaguluhan. Naalala niya ang bawat patak ng alak na ibinuhos sa kanyang damit. Ang bawat tawa ng mga tao na tila humihiwa sa kanyang balat. Naalala niyo ba ang sinabi niyo noon na ang dumi ay dapat nililinis agad? Wika ni Clara habang nakatitig sa matanda. Linisin mo yan, Aurora. Gamit ang iyong mga kamay. Linisin mo ang bawat bakas ng dumi sa sahig na ito bago kadalhin ng mga pulis. Ang buong silid ay nabalot ng isang nakakangilong katahimikan. Ang mga empleyado ng Apex ay tahimik na nanonood habang ang dating mapagmataas na Doña Aurora Salvatierra na nanginginig ang mga daliri ay dahan-dahang yumuko upang punasan ang sahig gamit ang kanyang mamahaling panyo. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa sahig, humahalo sa dumi na kanyang nililinis. Habang nagaganap ito, naramdaman ni Clara ang isang mahinang kirot sa kanyang dibdib, hindi dahil sa awa, kundi dahil sa paglaya ng kanyang kaluluwa mula sa kadena ng nakaraan. Bawat hagod ng kamay ni Aurora sa sahig ay tila ang pagbura sa bawat pang-aalipusta na naranasan ni Clara. Tapos na, David, sabi ni Clara habang tumatalikod. Dalhin na sila sa labas. Ang tunog ng pagpihit ng mga posas at ang mabibigat na hakbang ng mga pulis ay umaling-awngaw sa pasilyo. Kinaladkad si Doña Aurora palabas ng gusali sa harap ng maraming reporter na naghihintay. Ang kaniyang huling pagsigaw ng pangalan ni Mateo ay tila isang malungkot na awit ng isang bumagsak na imperyo. Naiwan si Mateo na nakatayo sa tapat ni Clara. Ang kaniyang mga balikat ay bagsak at ang kaniyang buong pagkatao ay tila nawalan ng saysay. Ano nang mangyayari sa atin ni Clara? Tumingin si Clara sa labas ng bintana, kung saan ang ulan ay dahan-dahang tumitigil at ang sinag ng araw ay nagsisimulang sumilip. Walang tayo, Mateo. Ang tanging natitira ay ang katarungang matagal ninyong ipinagkait. Dahan-dahang lumakad si Clara palayo. Ang tunog ng kanyang takong ay tila isang martsa ng tagumpay. Ngunit sa kanyang isipan, ang tanging imaheng kanyang nakikita ay ang kanyang anak na ligtas na natutulog malayo sa laso ng mga Salvatierra. Ang bawat pader ng maliit at lumang motel room na tinutuluyan ni Mateo ay tila dahan-dahang lumiliit. Tila ba nais siyang sakalin ng kanyang sariling mga desisyon. Ang amoy ng amag at ang ingay ng sirang electric fan na pilit na umiikot ay nagpapaalala sa kanya na wala na ang marangyang buhay na kaniyang kinalakihan. Wala na ang kaniyang mga mamahaling sasakyan, ang kaniyang kapangyarihan, at ang mga taong dating sumasamba sa kaniyang pangalan. Sa gitna ng kaniyang pag-iisa, narinig niya ang tunog ng kaniyang lumang cellphone na nakapatong sa kama. Umaasa siyang si Sofia iyon, ang babaeng inakala niyang nagmamahal sa kanya. Ngunit nang sagutin niya ang tawag, tanging ang boses ng kaniyang abogado ang narinig niya na nagbabalita na lahat ng kaniyang natitirang assets ay tuluyan ng narimata ng Apex Investment Group. Nang hanapin ni Mateo si Sofia sa kanilang huling pinagtaguan,
Tanging isang walang lamang aparador at isang mabilis na sulat ang bumati sa kanya. Kinuha ni Sofia ang huling natitirang pera sa kaniyang vault at lumayas ng walang pasabi nang malaman nitong hindi na siya makakakuha ng kahit ano sa mga salvatsyera. Ang babaeng ipinagpalit niya sa kaniyang asawa ay iniwan siya sa gitna ng bagyo. Tila isang basurang wala ng pakinabang. Dala ang huling hibla ng kanyang pag-asa, nagtungo si Mateo sa ospital kung saan naroon si Clara. Ang kanyang mga hakbang sa pasilyo ay mabigat. Ang kanyang damit ay gusot at ang kanyang mukha ay balot ng balahibo dahil sa hindi pag-aahit ng ilang araw. Huminto siya sa tapat ng pinto ng silid ni Clara. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang seradura, ay humarang na ang dalawang matatangkad na security guard. "Wala po kayong pahintulot na pumasok, sir." Ang malamig na pahayag ng isa sa mga gwardiya. "Asawa ko ang nasa loob. Kailangan ko siyang makausap." Ang pasigaw na pakiusap ni Mateo, ngunit ang kaniyang boses ay tila isang hungkag na tunog sa gitna ng malinis na pasilyo ng ospital. Bumukas ang pinto at lumabas si Clara na nakaupo sa isang wheelchair, itinutulak ni Nanay Isabel. Ang kaniyang mukha ay maputla pa rin, ngunit ang kaniyang mga mata ay may taglay na ningning na hindi kailanman nakita ni Mateo noon. Sa kaniyang mga bisig, maingat niyang karga ang kanilang anak. Isang munting nilalang na balot ng puting kumot, mahimbing na natutulog, at walang malay sa gulo ng mundong kinalalagyan ng kaniyang ama. "Clara, pakiusap. Kausapin mo ako." Ang pabulong na pagsusumamo ni Mateo habang dahan-dahang lumuluhod sa harap ng wheelchair. "Patawarin mo ako. Nabulag ako. Nagkamali ako, Clara. Pero isipin mo ang anak natin. Kailangan niya ng ama. Kailangan natin ang isa't isa." Tinitigan ni Clara si Mateo. Wala siyang nakitang asawa sa lalaking nasa harap niya, kundi isang estranghero na nagdulot ng labis na pasakit sa kaniyang buhay. Ang tunog ng paghikbi ni Mateo ay tila isang malungkot na musika na hindi na kayang antigin ang puso ni Clara. "Kailangan niya ng ama, Mateo." Ang boses ni Clara ay mahinahon ngunit bawat salita ay tila isang matalim na balaraw. "Nasaan ang ama niya noong halos mamatay kami sa loob ng bodega? Nasaan ka noong nagmamakaawa ako sa iyo para sa isang lagda na magliligtas sa aming dalawa? Ang tanging ama na alam ng anak ko ay ang alaala ng aking tatay na nagturo sa akin kung paano maging matatag." Inabot ni Clara ang isang puting sobre mula sa kaniyang tabi at inilagay ito sa nanginginig na kamay ni Mateo. "Iyan ang mga papeles para sa annulment. Nilagdaan ko na ang panig ko. Hindi ko kailangan ng pera mo, Mateo, dahil matagal mo nang naubos ang lahat. Ang tanging hinihingi ko ay ang kalayaan ko at ang katahimikan ng aking anak." "Hindi, Clara. Huwag mong gawin ito. Mahal kita." Ang sigaw ni Mateo habang sinusubukang abutin ng kamay ni Clara, ngunit mabilis na humarang ang mga gwardiya. "Ang pag-ibig ay hindi nananakit, Mateo. Ang pag-ibig ay hindi nag-iiwan sa gitna ng panganib." Ang huling sabi ni Clara bago siya senyasan ni Nanay Isabel na magpatuloy sa paglakad. Habang itinutulak palayo ang wheelchair ni Clara, ang tunog ng bawat pag-ikot ng gulong nito ay tila ang tunog ng paglayo ng kanyang nakaraan. Naiwan si Mateo na nakaluhod sa gitna ng pasilyo, hawak ang mga papeles ng kanilang paghihiwalay, habang ang kanyang mga luha ay bumabagsak sa malamig na sahig ng ospital. Ang pinto ng elevator ay dahan-dahang nagsara at kasabay nito ang tuluyang paglaho ng imahe ni Clara at ng kanilang anak sa kaniyang paningin. Sa sandaling iyon, nakaramdam si Clara ng kakaibang gaan sa kanyang dibdib. Marahan niyang ipinatong ang kanyang kamay sa kanyang tiyan at napangiti ng maramdaman ang munting galaw ng kanyang anak. Tila isang tahimik na paalala na hindi siya nag-iisa sa kanyang paglalakbay. Isang mainit na luha ang gumulong sa kanyang pisngi, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng takot o panghihinayang. Ito ay luha ng pag-asa. Dahan-dahan niyang ibinuga ang mabigat na hiningang, matagal niyang kinimkim, na para bang kasabay nito ang pagbitaw niya sa mga sakit at alaalang matagal nang
nagpapabigat sa kanyang puso. Ang mga anino ng nakaraan ay naroon pa rin, ngunit hindi na nila kontrolado ang direksyon ng kanyang buhay. Sa harap niya ay isang bagong landas, hindi perpekto, hindi madali, ngunit puno ng mga posibilidad. Tumingin siya sa bintana kung saan unti-unting sumisikat ang araw. At sa unang pagkakataon, matapos ang napakahabang panahon, hindi na siya natatakot sa darating na bukas. Sapagkat alam niyang anuman ang mga hamon na naghihintay, haharapin niya ang mga ito ng may tapang, kasama ang munting buhay na nagbibigay sa kanya ng dahilan upang muling mangarap. Ang sikat ng araw na dahan-dahang sumisilip sa pagitan ng mga kurtina ay hindi na nagdadala ng takot sa puso ni Clara. Sa halip na magising sa sigaw ni Doña Aurora o sa malamig na pakikitungo ni Mateo, ang tanging gumising sa kanya ay ang mahinang pag-uha at ang marahang paggalaw ng kanyang anak sa loob ng kaniyang mga bisig. Ang bawat paghinga ng sanggol ay tila isang banayad na awit na nagpapahilom sa mga sugat ng kanyang kaluluwa. Nasa loob sila ng lumang mansyon ng kanyang ama. Ang tahanang kailanman ay hindi na mababahiran ng lason ng mga salvatyera. Ang amoy ng amag at pait ay pinalitan na ng samyo ng sariwang bulaklak at ang bango ng bagong paligid ng isang sanggol. Dahan-dahang bumangon si Clara at lumapit sa malaking bintana na nakaharap sa hardin. Nakasuot siya ng isang malinis na puting damit na gawa sa seda. Wala na ang mantsa ng alak, wala na ang simbolo ng kaniyang kahihiyan. Ang kaniyang refleksyon sa salamin ay nagpapakita ng isang babaeng mas matatag. Ang kaniyang mga mata ay wala ng bahid ng pag-aalinlangan. Pumasok si Nanay Isabel na may dalang tasa ng mainit na tsaa. Ang kaniyang muka ay maaliwalas, malayo sa pagod na laging bakas sa kanya noong sila ay nasa ilalim pa ng kapangyarihan ni Doña Aurora. Clara anak, may dumating na balita mula kay Attorney David. Mahinang wika ng matanda habang inilalapag ang tsaa sa mesa. Ano iyon, Nanay Isabel? Tanong ni Clara habang dahan-dahang idinuduyan ang kanyang anak. Umalis na raw si Mateo sa lungsod. Ibinalik na niya ang lahat ng susi at ang huling sulat niya ay nagsasabing hindi na siya magpapakita pa kailanman. Nakita rin daw si Sofia sa isang maliit na bayan, namumuhay sa hirap matapos siyang takbuhan ng kanyang mga pinagkakautangan. Kwento ni Nanay Isabel, tumango lamang si Clara. Ang balitang iyon ay hindi na nagdulot ng galit o saya sa kanya. Para siyang nagbabasa ng isang pahina ng libro na matagal na niyang natapos at naisagawa ng isara. Ang hustisya ay hindi lamang ang pagkabilanggo ni Doña Aurora o ang pagbagsak ng kanilang kumpanya. Ang tunay na katarungan ay ang pagkakaroon niya ng kapayapaan na hindi na kayang nakawin ng kahit sino. Salamat, Nanay Isabel. Ngunit mas gusto kong pag-usapan ang paglulunsad ng ating pundasyon. Sabi ni Clara, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Gusto kong ang bawat sentimong nakuha natin mula sa Apex ay mapunta sa pagpapatayo ng mga shelter para sa mga inang nakaranas ng pang-aabuso. Ayaw kong may ibang Clara na magtiis, sa dilim, nang walang matatakbuhan. Sa gitna ng kaniyang pagsasalita, narinig niya ang tunog ng isang sasakyang huminto sa tapat ng gate. Hindi ito ang marahas na tunog ng sasakyan ni Mateo. Ito ay isang maingat at magalang na pagdating. Mula sa kaniyang kinalalagyan sa itaas, nakita ni Clara ang isang lalaking bumaba mula sa sasakyan. Siya ang lalaking nag-abot sa kanya ng panyo noong gabing madungisan siya ng alak sa ballroom. Ang lalaking matagal na palang nagmamasid at naghihintay sa tamang pagkakataon upang tumulong. Siya si Gabriel, ang may-ari ng pinakamalaking media conglomerate sa bansa, na lihim na naging kaalyado ng Apex. Dahan-dahang bumaba si Clara sa hagdanan, bit-bit ang kaniyang anak. Bawat hakbang niya ay tila isang pagtapak sa mga alaala ng kaniyang nakaraan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nadidulas. Ang kaniyang paa ay matatag sa bawat baitang ng kanyang sariling palasyo. Nang magbukas ang pinto, ang simoy ng hangin mula sa labas ay humalik sa kanyang mukha.
Nakatayo doon si Gabriel. May bitbit na isang maliit na asul na sapatos para sa sanggol. Madam Clara, bati nito ng may malalim na paggalang sa kanyang tinig. Handa na po ang lahat para sa unang pagpupulong ng inyong pundasyon. Ang buong mundo ay naghihintay na marinig ang tinig ng babaeng nagpabagsak sa isang imperyo gamit lamang ang kaniyang pananahimik. Ngumiti si Clara, isang ngiting totoo, isang ngiting nagmumula sa kailaliman ng kaniyang puso. Hindi na ako ang babaeng tumatahimik, Gabriel. Ngayon, ang boses ko ang magiging lakas ng mga walang boses. Habang naglalakad sila patungo sa sasakyan, naramdaman ni Clara ang init ng kamay ni Gabriel na bahagyang humawak sa kaniyang siko upang alalayan siya. Isang hawak na hindi nagmamay-ari, kundi nagpoprotekta. Tumingala si Clara sa asul na langit at sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang ang mundo ay hindi na isang malupit na lugar. Ngunit sa gitna ng kanyang katahimikan, isang tanong ang nananatili sa kanyang isipan. Handa na nga ba siyang buksan muli ang kanyang puso sa isang bagong pag-ibig o sapat na ang pagmamahal ng kanyang anak upang punan ang puwang na iniwan ng isang malupit na nakaraan? Ang bawat hakbang ni Clara sa loob ng auditorium ng kanyang bagong pundasyon ay tila isang marahang paglakad sa ibabaw ng ulap. Wala na ang mabigat na kadena ng nakaraan. Wala na ang bawat mapanghusgang tingin na dating nagpapaliit sa kaniyang pagkatao. Ang silid ay punong-puno ng mga taong may ngiti sa kanilang mga labi. Mga kababaihang tulad niya ay nakaranas ng pait. Ngunit ngayon ay handa ng muling bumangon. Suot ang isang immaculate white gown na walang kahit anong mantsa. Tumayo si Clara sa gitna ng entablado. Sa harap ng mga kamera at ng maraming panauhin, hindi na siya ang basurang Clara na ibinuhusan ng alak sa ballroom. Siya na ang simbolo ng tagumpay at pag-asa. Ang bawat patak ng luha at bawat hapdi ng pang-aapi ay hindi tanda ng ating katapusan. Simula ni Clara, ang kanyang boses ay malinaw at umalingaw sa bawat sulok ng bulwagan. Ito ay ang apoy na nagpapatatag sa ating pagkatao. Sa bawat babaeng narito na nakaramdam na sila ay walang halaga, tandaan ninyo, kayo ang reyna ng inyong sariling buhay. Sa gitna ng kaniyang talumpati, dumaan sa malaking screen sa gilid ng kalsada ang isang balita. Isang maikling ulat tungkol sa pinal na hatol kay Doña Aurora Salvatierra. 10 taon na pagkakakulong dahil sa malakihang pandaraya. Ang imahe ng matanda na nakasuot ng orange na uniforme, gusot ang buhok, at wala nang kahit isang pirasong diamante sa katawan ay tila isang malupit na paalala ng karma. Hindi na siya makakaapak pa sa marangyang mansyon. Ang kaniyang bagong tahanan ay ang malamig na semento ng selda. Nang matapos ang programa, lumabas si Clara sa balkonahe ng gusali upang kumuha ng sariwang hangin. Ang kaniyang anak, na ngayon ay malusog at may mapupulang pisngi, ay mahimbing na natutulog sa loob ng stroller sa kaniyang tabi. Isang marahang tunog ng pagpihit ng pinto ang narinig niya at lumabas si Gabriel, bit-bit ang isang manipis na shawl. "Gabi na, baka malamigan ka," mahinang sabi ni Gabriel habang maingat na isinasampay ang shawl sa mga balikat ni Clara. Ang kaniyang hawak ay nanatili doon ng ilang segundo, isang dampi na puno ng init at pagpapahalaga. "Salamat, Gabriel, para sa lahat," tugon ni Clara, tumingin sa lalaking naging kaniyang sandigan sa gitna ng unos. "Wala iyon, Clara. Karapat-dapat ka sa lahat ng kapayapaang tinatamasa mo ngayon." Muling wika ni Gabriel, ang kaniyang mga mata ay nakatuon sa malayo, sa mga ilaw ng lungsod na tila mga bituin sa lupa. "Anong plano mo ngayon?" Huminga ng malalim si Clara at tiningnan ang kanyang anak. "Gusto ko lang maging isang mabuting ina. Gusto kong lumaki siya sa isang mundong puno ng pagmamahal at katotohanan. Ang bawat sentimong nakuha ko mula sa mga Salvatierra ay gagamitin ko para sa kaniyang kinabukasan at para sa mga taong nangangailangan." Isang saglit na katahimikan ang namayani
Sa pagitan nilang dalawa, isang katahimikang hindi nakakailang, kundi puno ng pangako. Dahan-dahang hinawakan ni Gabriel ang kamay ni Clara na nakapatong sa pasamano. Hindi ito mahigpit, hindi ito naggagapos. Ito ay isang paanyaya. Kung pahihintulutan mo ako, nais kong samahan ka sa pagbuo ng mundong iyon. Bulong ni Gabriel. Ngumiti si Clara. Ang kaniyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng liwanag ng buwan. Hindi niya kailangan ng mabilis na sagot. Ang kaniyang puso ay dahan-dahang naghihilom at alam niyang ang oras ang siyang magdidikta ng susunod na kabanata. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya natatakot magmahal muli. Sa isang malayong probinsya, isang lalaki ang nakaupo sa gilid ng kalsada. May bitbit na isang lumang bag at nakatingin sa kawalan. Si Mateo. Wala siyang pera, wala siyang pamilya, at wala siyang patutunguhan. Ang tanging bitbit niya ay ang bigat ng pagsisisi na habang buhay niyang papasanin. Ang bawat mukha ng babaeng dumadaan ay tila nagpapaalala sa kanya kay Clara. Ang babaeng itinapon niya, ngunit ngayon ay siyang liwanag na hinding-hindi na niya maaabot. Bumalik ang tingin ni Clara sa langit. Ang ulan na dati ay tila sumpa ay wala na, at ang bawat bituin ay tila mga mata ng kanyang ama na nakatingin sa kanya ng may pagmamalaki. Tapos na ang gabi, Papa. Pabulong na sabi ni Clara sa hangin. Ligtas na kami. Dahan-dahang itinulak ni Clara ang stroller ng kanyang anak patungo sa loob. Kasabay ni Gabriel na naglalakad sa kaniyang tabi. Ang tunog ng kanilang mga hakbang ay tila isang regular at payapang martsa patungo sa isang bagong bukas. Ang mantsa ng alak ay tuluyan ng nabura, at ang tanging naiwan ay ang bango ng pag-asa at ang tamis ng kalayaan. Lumipas ang 3 taon na tila isang banayad na agos ng ilog. Dahan-dahang tinatangay ang bawat bakas ng pait at dumi ng nakaraan. Sa malawak na hardin ng Mansyong Francisco, ang hangin ay hindi na amoy alak o lason ng panlalait. Sa halip, ito ay punong-puno ng bango ng mga namumukadkad na sampagwita at ang masayang tawanan ng isang bata. Si Clara ay nakaupo sa isang puting silya sa ilalim ng malaking puno ng nara. Pinagmamasdan ng kaniyang anak na si Francisco na ipinangalan niya sa kaniyang ama habang masayang hinahabol ang isang makulay na paru-paro. Ang bata ay ang buhay na imahe ng katarungan. Bawat ngiti nito ay tila isang deklarasyon na ang pag-ibig ay mas matatag kaysa sa anumang uri ng pagtataksil. Sa kaniyang kandungan, hawak ni Clara ang isang liham na dumating kaninang umaga. Galing ito sa kawanihan ng bilangguan, isang maikling balita na nagsasabing si Aurora Salvatierra ay madalas nang nakikitang tulala sa loob ng kanyang selda, yakap ang isang basyong bote ng pabango na tila bayo na lamang ang natitirang piraso ng kaniyang dating karangyaan. Wala na ang kanyang mga alipin, wala na ang kanyang trono. Ang kaisa-isang anak niyang si Mateo ay balita ring palaboy-laboy sa malalayong lalawigan. Isang anino ng lalaking dati ay puno ng yabang, ngunit ngayon ay hindi man lang makatingin ng diretso sa kahit kanino. Napahinga ng malalim si Clara. Maraming nagtatanong sa kanya, napatawad mo na ba sila? Ang sagot ni Clara ay hindi isang simpleng oo o hindi. Ang kaniyang pagpapatawad ay hindi ang paglimot sa sakit, kundi ang pagpili na huwag nang hayaang kontrolin ng sakit na yon ang kaniyang bukas. Napatawad na niya ang kaniyang sarili sa pagiging marupok noon, at sa pagpapatawad na yon, nakatagpo siya ng tunay na kalayaan. Ang puot ay isang mabigat na bagahe na kaniyang tuluyan nang ibinaba sa pampang ng kaniyang bagong buhay. Naramdaman niya ang isang mainit na kamay na pumatong sa kaniyang balikat. Hindi na siya kailangang lumingon upang malaman kung sino ito. Ang pamilyar na bango ng sandalwood at ang pakiramdam ng seguridad ay sapat na upang malaman niyang naroon si Gabriel. Sa loob ng 3 taon, nanatili itong tapat. Hindi nagmamadali, hindi namimilit, kundi tahimik na naghihintay hanggang sa maging buo muli.
ang puso ni Clara. Handa ka na ba? Para sa selebrasyon ng anibersaryo ng pundasyon? Mahinang tanong ni Gabriel. Ang kaniyang boses ay tila isang haplos ng kapayapaan. Tumango si Clara at tumayo. Dahan-dahang inayos ang kanyang puting damit. Handa na ako, Gabriel. Handa na akong ipakita sa mundo na ang isang babaeng binalot ng kahihiyan ay kayang lumabas na mas makinang pa sa anumang diamante. Habang naglalakad silang tatlo patungo sa mansyon, si Gabriel nakarga ang maliit na Francisco at si Clara na nasa kanilang tabi. Ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa abot tanaw, nagbibigay ng ginintuang kulay sa buong paligid. Ang anino ng mga salvatierra ay tuluyan ng nilamon ng dilim, habang ang liwanag ni Clara ay nagsisimula pa lamang magningning. Ang bawat mantsa ng alak ay wala na. Ang tanging natitira ay ang bango ng paglaya at ang tamis ng isang pusong sa wakas ay nakauwi na sa kaniyang tunay na tahanan.